Good morning guys. Biyahe na naman tayo, vlog na naman tayo. Ang tagal natin hindi nakapag-vlog kasi akala ko nasira na yung mata ko sa kaka-computer. Kaya hindi na ako ng-computer muna. Hindi na rin ako masyado nag-cellphone. Kaya hindi na rin ako nag-video muna kasi baka masira. Tapos ang hirap pa naman ng eye test dito sa Japan. Pag magre-renew ka ng lisensya, yun, ayoko mag eyeglasses. Ayoko nun, parang mahirap kasi sa mga kasama ko, sa mga kaibigan ko dito, mga Hapon, lagi nilang sinasabi na napakahirap mag eyeglass lalo pag umuulan at gabi. Kaya ngayon hindi muna ako nag-computer, ipinahinga ko muna yung mata ko. Pero nalaman ko sa news na namumulaklak na pala yung mga sakura na puno, namumulaklak na pala. Sabi ko siguro sa yun, tinamaan lang siguro ako ng tawag dito, yung allergy sa bulaklak. Tumutuloy yung luha ko eh. Tapos yun, nagka-problema din ako, may problema din yung truck ko. Itong truck ko na may bumangga sa akin dyan sa gilid. Kakagraduate lang na babae, kakakuha lang niya ng lisensya. Pumasok siya dito sa ko habang nag-aantay kami ng singgo. Pumasok siya dyan sa harap ko sa gilid, tapos dikit na dikit. Kaya yun, hindi ko siya nakita. Tapos akala ko okay ako doon, safe ako doon, baliktad pala. Pero hindi pa naman alam yung result ng kasi ang maglalaban doon, insurance ko at saka insurance ng itong truck ko, kumpanya namin, at saka insurance nung sasakyan. Ang mangyayari doon, kasi nung pag-uwi ko na sa kumpanya, tapos kinuha na yung drive recorder ko, tinignan na pala yung sasakyan, pumasok na pala yung ulo dyan sa harap ko. Hindi ko nakita kasi minsan naman talaga hindi natin na kasi pag hinto ko naman sa stoplight, wala namang sasakyan. Kaya yun, tapos nag green na, dinago ako. Nagulat ako na may biglang gumanon, tumundog dun sa harap ko, sa gilid ko. Tapos pag gumanon siya, tapos tataka sana, bumisina ako, tapos tumawag ako ng pulis. Ako pang saysay ko pa, parang sabi ko, sige, mapapalitan na yung ko kasi may sira na yung bumper ko. Sabi ko masaya yun, maganda yun kasi tumawag agad ako ng pulis. Hindi pa kami nakababa ng truck, hindi pa video tumakbo kasi yung yung babae. Pero huminto siya dun sa malayo kasi nagbusina ako ng nagbusina. Suminto siya, tapos yun, tumawag na ako ng pulis habang papalapit ako sa kanya. Inausap ko siya, wala ka bang sugat, wala ka bang mga ganon, kasi yun ang tiyatanong dito pag tatawag ka ng pulis eh. Ayun, sabi wala, ganon. Tapos naghingi ng tawad. Sabi ko sa akin okay lang, sa amo ko lang kasi sa company namin, lagi kasi kaming in-orient na pag kahit yung salamin lang na magkabanggaan, kailangan mo pa rin tumawag ng pulis at saka mag-report ka sa company. Kaya yun ang nangyari ngayon, tumawag ng pulis, may pulis na, tapos sila inamin nila na kasalanan nila, yung kasalanan ng babae, mag-boyfriend kasi yun, ang babae nagda-drive. Inamin nila sa pulis at saka sa report na kasalanan nila kasi pumasok sila sa akin na tapos sinabi ko, ang sabi ng babae, akala niya nakita ko kasi pinasok na niya yung ulo ng sasakyan, yung kotse dito sa harap ko. Ang sabi ko, paano ko makikita nasa dyan ka talaga sa ko. Buti sana kung nakalabas yung ulo mo na naka-slanting ka.
makikita ko yung sasakyan mo. Wala din akong kasi nakapokus din ako sa shingo ay sa stoplight. Naka-green na, pagtingin ko sa stoplight naka-green na, nag-go ako. Nagulat na lang ako na may bing gumanon. May tumunog. Tapos yun, ayun na nga. Inamin naman nila. Tapos yun sa isip ko, pauwi na ako nun. Masaya ko, sabi ko may sira kasi yung ko, yung bumper ko. May UP kasi yan. Tapos sinakpan ko lang ng sabi ko mapapalitan na. Kaso nung tinignan na pala tinignan sa cam recorder, parang baliktad pa, parang mali ko pa. Pero nga daw 50-50. Hindi kasi gumalaw ako. Kung hindi daw sana ako gumalaw, syempre gagalaw na ako kasi nag-green na Ang nangyari, ayun, ang sinabi doon sa opisina nung nandun ako, na kinausap na ako, tinanong ako kung saan ako nakatingin kasi kitang kita sa drive recorder na pumasok na pala yung ulo niya, pero pag ganun, dito sa harap ko talaga. Sabi, naka-stop ka naman, saan ka nakatingin, nag-cellphone ka ba? Ganun, yun ang mga tinanong sa akin. Nakatingin ako sa traffic light. Nag-go na ang traffic light, nag-go din ako. Ang sabi na sa akin, yun nga daw, pro driver daw ako, dapat ako sa lahat ng nangyari, dapat lagi daw ako nag-check. Sabi ko, hindi naman siguro laging ganun na ganun ka kagad sa salamin, hindi naman kasi nasa stoplight naman ako, tsaka nakahinto, wala namang wala namang huminto ako na walang dyan sasakyan sa harap. Yun nga lang, may space nga konti. Yun nga kasi ang sabi din ng kalaban na may space kasing konti kaya pumasok siyang ganoon. Tapos akala niya palulusutin ko siya, paunahin ko siya. Sabi ko, paano kita paunahin kung hindi kita nakita? Ayun, yun na din, marami siyang mali, pero may mali din ako. Kaya ang mangyayari ngayon, yun na nga, tinanong ako kung tawag dito, saan ako nakatingin. Sabi ko, hindi ko talaga makikita yan kasi may helmet pa ako dyan, may mga papel pa ako nakalagay dyan sa harap. Tapos nasa dikit na dikit siya sa akin, hindi ko talaga makikita. Tapos yun, kasi kakakuha lang ng lisensya, wala siyang kalam-alam. Yun ang lamang niya sa akin. Kaya yun ang inanong sa akin ng insurance. Pro driver ka, nag-aral ka. Ako 3 beses ako nag-aral. Iba pa yung sa truck, pangatlo yung sa truck. Tapos bali 2 truck kasi ang ginawa ko. Kaya ayun, nag-aral ako. Alam ko daw dapat. Tsaka lagi kami may seminar sa company namin. May seminar at saka mayroon kaming daming nakalagay na nakapaskil na mga ito, ingat sa mga ganito, ingat sa ganito, ganoon. Kaya daw, pro driver daw ako. Marami akong test na meron pa kaming test na sa ugali mo sa kalsada, meron ganoon. Mula nung nangyari na yon, pinagsabihan na naman kami mga driver na bago yun sa mga ganoon, lalo na pag may space na konting space sa harap, mag-check muna bago umandar. Sabing ganun, mga walang alam, papasok talaga. Sabi sa amin, kayo ang may alam, kayo ang nagtawag dito, kayong nag-aral kayo, nag-seminar kayo, kayo mag-check na lang kayo na umiwas, sabing ganun. Kaya yun, sabi ko, sige, ganun ang Tapos yun ang kinakabahala ko ngayon. Mayroon kaming free na na 3 lapad at kalahati sa sa walang accident. No accident insurance na allowance. Ayun, mawawala sa akin yun. Kaya ayun, nag-aalala ko
patay na ako ngayon. Wala na akong sasahurin, yung konti na lang. Kasi yun, laki pa ng tax ko, laki ng insurance ko, lahat ng Shakay-Hukin ko sa ata, mga 10 ata eh. Shakay-Hukin yung ano na, yung ano ko na, lahat na kinakaltas na, tax, insurance, tawag dito, health insurance, yun. At pension pala ang mahal sa akin. Pension pala, pension, insurance, ang laki, kaya umaabot ng 10 lapad ang monthly ko. Kaya siguro ang dati ang sinasahod ko, may malinis akong ano, hindi ko na sasabihin, basta malaki dati ang ano ko, ang malinis ko, nakukuha ko galing sa company na malinis. Ngayon tapos wala nang kaltasan na ako ng ano, baka ang matatanggap ko na lang eh yung parang matatanggap na lang ng mga ano, nagtatrabaho sa kumpanya. Hindi ko alam, kaya yun ang naalala ko, ang hirap. Guys, yun lang.